Ang pasang itim na inampon ni Pedro. Sa isang liblib na baryo sa Palawan, nakatira si Pedro, isang simpleng mangingisda na kilala sa kanilang lugar bilang tahimik at magiliw sa hayop. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa dagat, nakarinig siya ng mahinang iyak sa gilid ng kalsadang masukal. Nang lapitan niya, nakita niya ang isang maliit na pasang itim na nanginginig sa ilalim ng punong kahoy. Ang mga mata nito ay tila kumikislap sa dilim, parang naglalagablab, ngunit sa awa ni Pedro ay agad niya itong kinuha at iniuwi. Pinangalanan niya itong Itim. Mabilis silang naging magkaibigan, at kahit saan magpunta si Pedro, sa dagat, sa palengke, o kahit sa kanyang kubo, lagi itong nakasunod. Ngunit may kakaiba, tuwing hating gabi, bigla na lamang nawawala ang pusa. Akala ni Pedro, baka lumalabas lang ito upang manggaso o maghanap ng pagkain. Ngunit kinabukasan, bumabalik itong may bakas ng dugo sa mga balahibo, kahit hindi halatang ito'y nasaktan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang mangamba ang buong baryo. Sunod-sunod ang mga kaso ng pagkawala ng mga buntis at mga sanggol sa mga karatig na bahay. Sabi ng matatanda, muling gumagala ang mga aswang sa Palawan. Ang mga kwento ng matandang albularyo ay muling sumiklab, may aswang daw na gumagamit ng hayop upang manmanan at pasukin ang mga bahay ng tao. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Pedro, nagising siya sa kakaibang tunog, isang malalim na ungol na galing sa labas ng kanyang bahay. Nang sumilip siya, muntik nang matigil ang tibok ng kanyang puso. Nakita niya si Itim, ang kanyang alagang pasang itim, ngunit hindi na ito ordinaryo. Unti-unti itong nagbago ng anyo, lumaki, humaba ang mga kuko, bamuka ang bibig at lumabas ang mahahabang pangil. Ang mga mata nito'y naging pula, at mula sa likod nito ay may aninong parang nilalang na nakadikit. Nabuo sa isip ni Pedro ang kinatatakutan ng lahat, ang pasang kanyang inampon ay hindi pala ordinaryong hayop kundi alalay ng aswang. At hindi lang iyon, ang mismong pasang iyon ang nagiging daan upang makapasok ang aswang sa kanilang baryo. Nagmadali siyang lumabas, dala ang kanyang itak. Ngunit biglang may kumatok sa pinto, isang babae na hindi niya kilala, payat, mapatla, at may mga mata na parang walang itim. Pedro, bulong nito sa tinig na parang humahalimaw, ibigay mo sa akin ang alaga mo, dahil akin siya. Hindi nagdalawang isip si Pedro. Lumaban siya, at pinagtataga ang halimaw. Ngunit bawat sugat na naidulot niya ay agad naghilom. Ang babae tumawa ng malakas, habang ang pasang si Itim ay unti-unting umakyat sa kanyang balikat, parang nagbabalik sa tunay na amo nito. Doon na niya na lamang matagal na pala siyang niloloko, ang pasang iyon ay hindi niya tunay na alaga kundi pain upang mahulog siya sa bitag ng aswang. Sa huling pagkakataon, tinawag niya ang pangalan ng yumaong ama na dati ring mangingisda at naniniwala sa mga pamahiin. Naalala niya ang bilin nito, kapag dumating ang gabi ng panganib, huwag mong kalimutan ang apoy at asin, iyan lamang ang tanging panlaban. Agad niyang sinindihan ang lampara at isinaboy ang asin sa paligid. Napasigaw ang aswang, nangisay, at tumakbo palayo kasama ang pasang itim. Ngunit bago tuluyang maglaho, humarap muli sa kanya ang babae at nagsalita ng nakapangangilabot. Hindi pa rito nagtatapos, Pedro, ang alaga mo ay babalik. At sa susunod, hindi na ako ang kukunin niya, ikaw mismo ang kanyang kakainin. Mula noon, gabi-gabi natutulog si Pedro nang may sindi ang apoy at may bakas ng asin sa paligid ng kanyang bahay. Ngunit tuwing sumasapit ang hating gabi, may maririnig pa rin siyang mahinang iyak ng pusa mula sa kadiliman. At minsan, sa gilid ng kanyang bintana, nakikita niya ang pares ng pulang matang nakamasid, naghihintay lamang ng tamang oras upang muling bumalik. Ang pasang itim na inampon ni Pedro Part 2. Lumipas ang ilang linggo matapos ang nakakatakot na gabing iyon. Hindi na nakatulog ng mahimbing si Pedro. Kahit anong lakas ng alon sa dagat o pagod mula sa pangingisda,
nananatiling gising ang kanyang diwa sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Lagi niyang dala ang asin, bawang, at itak, gaya ng bilin ng kanyang ama. Ngunit hindi pa rin mawala sa kanyang pandinig ang mahinang iyak ng Pasang Itim, iyong tunog na parang nangaakit, nang uudyok na siya'y lumabas sa dilim. Isang gabi, may kumatok muli sa kanyang pintuan. Hindi katulad ng nauna, mahina, halos parang pagmamakaawa ang tunog. Nang sumilip siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon ang isang bata, babae, marumi, at umiiyak. "Manong, tulungan mo po ako," hinahabol nila ako. Naawa si Pedro at agad na binuksan ang pinto. Ngunit bago pa niya maabot ang bata, biglang kumislap ang mata nito at nagngisi. Hindi pala ito bata, isa itong anyo ng aswang na ginagamit upang malinlang ang tao. Mabilis na umatras si Pedro at ibinato ang asin sa bata, dahilan upang magliyab ang balat nito. Napasigaw ito at naglaho, nagmistulang usok na tinangay ng hangin. Ngunit bago tuluyang mawala, muling sumilay ang Pasang Itim mula sa dilim, nakaupo sa sanga ng puno. Ang mga mata nitong kulay nakatuon lamang kay Pedro, parang nagsasabing, "Hindi ka makakatakas." Kinabukasan, pumunta si Pedro sa bahay ng matandang albularyo sa baryo, si Aling Sabel, na kilala sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Nang ikwento niya ang lahat, tumitig lang ito ng mariin at nagsalita. "Pedro, hindi lang basta alalay ang pasang yun. Iyon ay lagusan ng aswang, isang sisidlan na ginagamit upang magpalat ng anyo at makapasok sa mundo ng tao. Hanggat hindi mo napuputol ang ugnayan ng pusa at ng amo nito, babalik at babalik sila sayo." Nang tanungin niya kung paano mapuputol ang ugnayang iyon, mariin ang sagot ni Aling Sabel. "Kailangang ilibing mo ang pusa ng buhay sa isang hukay na may asin, bawang, at abo mula sa apoy na banal. Ngunit mag-ingat ka, sa oras na simulan mo, darating ang tunay na anyo ng aswang upang bawiin siya. At sa laban na iyon, isa lang ang tiyak, may mamamatay." Dala ang babala, nagpasya si Pedro na tapusin na ang sumpa. Kinagabihan, nang muling bumalik ang Pasang Itim sa labas ng kanyang bintana, binalot niya ito ng sako at isinilid sa isang hukay na hinanda niya. Ngunit bago pa niya mailibing, biglang umalangaw-ngaw ang isang sigaw mula sa kadiliman, isang boses ng babae, ngunit paos, malalim, at puno ng galit. Mula sa kakahuyan, lumabas ang aswang. Hindi na ito naganyong tao, mahahaba ang mga kuko, nakalawit ang dila, at ang balat nito'y parang nabubulok. Ang mga matay naglalagablab na pula, katulad ng Pasang Itim. "Pedro," sigaw nito, "kung itutuloy mo yan, ikaw ang kapalit. Ang buhay mo ay magiging sa amin." Ngunit hindi umatras si Pedro. Hawak ang itak at ang asin, naghanda siya sa pinakamatinding laban ng kanyang buhay. Sa oras na iyon, hindi lang para sa sarili niya ang pakikipaglaban, kundi para sa buong baryo ng Palawan na unti-unting kinakain ng dilim. At sa pagsalubong ng liwanag ng buwan at huni ng mga kuliglig, nagsimula ang madugong engkwentro sa pagitan ng tao at ng halimaw. Ang Pasang Itim na inampon ni Pedro Part 3. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagsimula ang pinakamasidhing laban. Hawak ni Pedro ang kanyang itak, nanginginig man ang kamay ay hindi siya nagpatalo sa takot. Sa harap niya, ang aswang na dating naganyong babae ay ngayoy lubos nang nagpakita ng tunay na anyo, mahabang mga kuko, balat na parang sinunog, at isang ngisi na nagpapakita ng matutulis na pangil na parang labaha. Ang Pasang Itim ay kumakawala sa sako, umuungol ng malalim na tila isang demonyo. Ang kanyang mga matay kumikislap na pula, at sa bawat ungol nito, lumalakas ang halakhak ng aswang. "Pedro, garalgal na bulong ng halimaw, hindi ka mananalo. Ang bawat patak ng dugo sa baryo ay sa amin. At ikaw ang magiging huli kong handog." Hindi sumagot si Pedro. Bagkus, sinabuyan niya ng asin ang paligid at muling hinampas ng itak ang halimaw.
Napaatras ito, sumigaw ng malakas habang ang balat nito'y nagliyab. Ngunit hindi basta-basta sumusuko ang nilalang, mabilis itong sumugod, at bago pa siya makailag, nagasgas ng malalim ang dibdib ni Pedro. Dam-anak ang dugo, mabilis na umikot ang mga pangyayari. Habang nakahandusay si Pedro, ang pasang itim ay biglang tumalon sa kanyang katawan, dumidila sa sugat na parang sabik sa dugo. At doon niya napagtanto, ang pasang iyon ay hindi lamang alalay. Ito ang mismong sisidlan ng kaluluwa ng aswang, at bawat patak ng dugo na malalasahan nito ay magpapatibay sa halimaw. Ngunit bago pa tuluyang makuha ang lahat, naalala ni Pedro ang bilin ni Aling Sabel, ang apoy at asin lamang ang makapupuksa. Sa huling lakas niya, kinuha niya ang lamparang may apoy at ibinuhos ito sa sako at sa pasang kumakawala. Sumabog ang apoy. Nagsisigaw ang pusa, umiiyak na parang sanggol, habang ang aswang ay napasigaw ng malakas na tila nagdurusa. Ang hangin ay napuno ng amoy ng nasusunog na laman. Nanginginig si Pedro, ngunit hindi niya tinigilan, sinabuyan niya ng asin ang paligid at pinugutan ng ulo ang pasang halos hindi na makilala. Pagbagsak ng ulo ng pusa, narinig niya ang nakapangangilabot na alingawngaw. Ang katawan ng aswang sa harapan niya ay biglang nangisay, at unti-unting nagkalasog, nagmistulang abo na tinangay ng hangin. Ngunit bago tuluyang mawala, bumulong ito sa hangin, isang sumpang nagpatindig ng balahibo ni Pedro. Hindi mo ako napuksa, ipinanganak na kami dito. Sa bawat sulok ng Palawan, may kapatid akong naghihintay. At kapag muling dumilim ang buwan, babalik kami, at hindi lang ikaw ang aming kukunin. Tahimik ang baryo ng gabing iyon. Ngunit si Pedro, sugatan at pagod, ay alam na hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sapagkat kung totoo ang huling sinabi ng aswang, baka ang kanyang laban ay simula pa lamang ng mas matinding bangungot na darating sa kanilang bayan. Ang pasang itim na inampon ni Pedro Part 4. Makalipas ang ilang araw mula sa laban, hindi pa rin matahimik ang buhay ni Pedro. Sa umaga, nakikita siya ng mga kapitbahay na naglalakad sa dalampasigan, tila malayo ang iniisip. At sa gabi, kahit may mga sugat pa siyang hindi tuluyang naghihilom, hindi niya maipikit ang kanyang mga mata ng walang kaba. Dahil sa balitang kumalat tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa isang aswang, siya'y naging sentro ng usapan sa buong baryo. May ilan na humahanga, ngunit mas marami ang natatakot, dahil ang sumpang binitiwan ng halimaw ay parang multo na nakabitin sa kanilang lahat. Isang gabi, pumunta si Pedro kay Aling Sabel upang humingi ng kasagutan. Matanda, wika niya, tapos na ang laban, sinunog ko na ang pasang iyon. Pero bakit hindi ako mapakali? Bakit parang may nakamasid pa rin sa akin? Mabigat ang titig ng albularyo habang sumasagot. Pedro, hindi isang nilalang lang ang kalaban mo. Ang pasang iyon ay sisidlan lamang ng isa sa kanila. Ang mga aswang ay hindi nag-iisa, sila'y nagbubuo ng pangkat, at dito sa Palawan, matagal na silang nagkukubli. Ang iyong ginawa ay parang bato na inihulog sa lawa, nagising mo ang mas marami pa. Nanginginig ang boses ni Pedro. Ibig mong sabihin, may darating pa. Hindi lang darating, sagot ni Aling Sabel, narito na sila. At tila sagot sa mga salita ng matanda, isang malakas na hiyaw ang umalangaw-ngaw mula sa kabilang baryo. Tumakbo si Pedro at ilang kalalakihan, at sa kanilang pagdating, natagpuan nila ang isang eksenang nagpayanag sa kanilang sikmura. Ang isang buong pamilya ay nakahandusay sa sahig ng kanilang bahay, duguan at wala ng buhay. Ngunit ang pinaka-nakakatakot, ang kanilang mga katawan ay may malalaking sugat na parang kinain ng isang hayop, at ang tiyan ng ina ay pinunit na tila may hinahanap sa loob. Mga aswang, bulong ng isa sa mga kasama ni Pedro. Ngunit sa gilid ng dilim, may nakita silang nakatayo, tatlong anino. Ang isa ay payat na lalaking nakahubad ang pangitaas, nangangitim ang balat. Ang isa na may matandang babae na nakayuko,
ngunit mahaba ang leeg na parang ahas. At ang pangatlo ay isang nilalang na nagmistulang aso ngunit may mga pakpak na tulad ng paniki. Nang makita sila ng mga ito, sabay-sabay silang ngumisi, at ang mga mata nila'y nagliwanag sa pula. Pedro, sigaw ng babae na may leeg na mahaba, hindi ka na makakatakas. Hindi mo na kami pwedeng sunugin isa-isa. Sapagkat sa buong Palawan, nakaugat na ang dugo namin. Humigpit ang hawak ni Pedro sa kanyang itak, ngunit alam niyang hindi niya kayang mag-isa ang laban. Naramdaman niyang kailangan niyang magpasya, tumakas upang mabuhay, o manatili upang ipaglaban ang kanyang baryo laban sa isang hukbo ng mga halimaw. At sa sandaling iyon, napagtanto niya, ang pasang itim na kanyang inampon noon ay hindi lang isang sumpa, ito ay paalala na matagal nang nakatago sa dilim ang tunay na kasamaan ng Palawan. Sa huling pagkakataon bago sila umatake, narinig ni Pedro ang boses ng mga nilalang. Ang laban ay hindi lang sayo, Pedro. Ang buong bayan ang isasakripisyo. Ang pasang itim na inampon ni Pedro Part 5. Matapos ang masaker sa kabilang baryo, hindi na nag-atubili si Pedro. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na sapat ang asin, bawang, at itak na hawak niya, hindi na ito laban ng iisang tao. Isa na itong digmaan. Kinabukasan, tinipon niya ang mga kalalakihan sa kanilang baryo. Ang ilan ay nanginginig sa takot, ang iba na may puno ng galit dahil sa mga nawalang mahal sa buhay. Mga kababayan, wika ni Pedro, ang ating mga kaaway ay hindi basta hayop. Hindi rin sila basta multo. Mga aswang sila, mga halimaw na kumakain ng dugo at laman ng tao. At hindi titigil ang mga iyon hanggat hindi nila nauubos ang buong Palawan. Tahimik ang lahat, hanggang sa isang matandang mangingisda ang tumayo at nagsalita. Kung hindi tayo lalaban, mauubos tayo. Kung magtatago tayo, isa-isa tayong kakainin. Pero kung magtatagpo tayo bilang isa, baka mayroon pa tayong pag-asa. Doon nagsimula ang kanilang paghahanda. Naghukay sila ng mga hukay na may apoy at asin, nag-ipon ng bawang at itak, at gumawa ng mga sibat na pinakuluan sa dagta ng mga punong kahoy na sinabing nakapapasakit sa mga nilalang ng dilim. Ngunit alam ni Pedro na kulang pa ang lahat ng ito. Kaya't bumalik siya kay Aling Sabel upang humingi ng huling tulong. Ang matanday naglabas ng isang lumang bol, puno ng mga anteng-anteng at dasal na minana pa ng kanyang mga ninuno. Pedro, wika niya, ang laban na ito'y hindi lamang laban ng lakas kundi ng pananampalataya. Huwag mong kalimutan, ang dasal at liwanag ng apoy ay sandata ring higit pa sa alinmang itak. Nang sumapit ang gabi, dumating ang unang pag-atake. Mula sa gubat ay lumabas ang mga nilalang, higit pa sa 3 nakita ni Pedro. Maraming pares ng pulang mata ang nagningning sa dilim, at ang kanilang mga sigaw ay nagpatindig ng balahibo ng lahat ng nakikinig. Ang mga aso ng baryo ay nagsiiyak, ang mga batay nagtago sa kanilang mga ina, at ang hangin ay nag-amoy bulok na laman. Tumindig si Pedro sa gitna ng baryo, hawak ang itak at nakasuot ng anteng-anteng na ibinigay ni Aling Sabel. Sa kanyang paligid, ang mga kababayan niya'y handa na, bagamat nanginginig. Ngayon ang gabi, sigaw ng isa sa mga aswang mula sa kakahuyan, ngayon ang gabi na ang inyong dugo'y magiging amin. At sa isang iglap, sumalakay ang mga halimaw. Nagsimula ang matinding labanan. Ang unang bagzo ng mga aswang ay sinalubong ng apoy at sibat na may asin. Napasigaw sila sa sakit, ngunit marami pa ring nakalusot. Isa-isang nadagat ang ilang tao, ang iba na may napunit ang katawan bago pa makalaban. Ang hangin ay napuno ng sigaw, hampasan, at iyak. Ngunit sa gitna ng lahat, nakita ni Pedro ang pinaka-nakakatakot, ang pasang itim. Dapat ay patay na ito, sinunog at pinugutan ng ulo. Ngunit naroon muli, buo, mas malaki, mas mabangis, at may 4 na matang nagliliyab. Sa likod nito ay ang isang halimaw na mas malaki kaysa sa mga nauna,
Isang aswang na tila pinuno nila, balot ng itim na usok at may mga pakpak na kasing laki ng banig. Naramdaman ni Pedro na ito na ang kanilang tunay na kalaban, at ang lahat ng nangyari noon ay pagsisimula lamang. Pedro, dumagundong ang boses ng pinuno ng mga aswang, ikaw ang pumihil sa amin noon. Ikaw rin ang magiging huling handog para muling mabuksan ang pintuan ng kadiliman sa Palawan. Habang lumalapit ang pasang itim at ang pinunong aswang, hinigpitan ni Pedro ang hawak sa kanyang itak. Sa kanyang isip, isang bagay lang ang malinaw, kung ito ang huling gabi ng kanyang buhay, lalaban siya hanggang sa huling hininga. Ang pasang itim na inampon ni Pedro Part 6. Umugang ang hangin na tila may dalang bulong ng mga kaluluwang nawawala. Ang buong baryo ay nabalot ng dilim, at tanging liwanag ng apoy sa mga sulo at lampara ang nagsilbing depensa ng mga tao. Ngunit kahit ang liwanag ay parang nilalamon ng makapal na usok na galing sa pinunong aswang. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang pasulong ang halimaw, matangkad, balot ng itim na usok, at ang mga pakpak ay nakabuka, sumasayad sa lupa. Ang kanyang matay pula, ngunit mas maliwanag, mas mabangis kaysa sa lahat ng nakita ni Pedro. Sa tabi niya, ang pasang itim, hindi na ordinaryo, hindi na simpleng sisidlan. Ang katawan nito'y lumaki na parang panther, ngunit may apat na matang nagliliyab at buntot na parang ahas na kumakampay sa hangin. Pedro, umalangaw-ngaw ang tinig ng pinuno, tila nagmumula sa lahat ng direksyon, ang tapang mo'y walang saysay. Ang baryo mo'y magiging abo, at ang iyong kaluluwa'y magiging sa amin. Humugat ng malalim na hininga si Pedro. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng sugat na hindi pa naghihilom, ngunit mas mabigat ang responsibilidad na iniatang sa kanya. Tiningnan niya ang mga kababayan niyang nanginginig, hawak ang mga sibat, at doon niya napagtanto, kung siya'y bibigay ngayon, lahat sila'y mamamatay. Kung ganon, sigaw ni Pedro, dito na rin matatapos ang buhay ko, pero hindi kayo magwawagi. At sumiklab ang laban. Nang unang sumalakay ang pasang itim, tumalon ito na parang kidlat, ang mga kuko'y nakatutok sa kanyang mukha. Mabilis na nakailag si Pedro at hinampas ito ng itak. Ngunit imbes na maputol, nagmistulang usok ang katawan ng pusa at muling nagbuo sa kanyang likuran. Dinamba siya nito at halos mawasak ang kanyang balikat kung hindi siya nakailag. Samantala, sinalubong ng mga kababayan niya ang ibang aswang, mga taong nag-anyong hayop, may pakpak, may mahabang dila. Sigawan at iyakan ang umalangaw-ngaw, bawat hampas ng sibat ay may kasunod na sigaw ng sakit, ngunit marami ring bumagsak sa kanilang hanay. Sa gitna ng kaguluhan, dumiretso sa kanya ang pinunong aswang. Isang hampas lang ng kanyang pakpak ay nagpatamba sa tatlong kalalakihan, nadurog ang kanilang mga katawan. Itinaas nito ang mahahabang kuko, kumikislap sa ilalim ng buwan, at sumugod kay Pedro. Itinaas ni Pedro ang kanyang itak, at nagsalpukan ang dalawang puwersa. Ang lakas ng halimaw ay nakapagpatulak sa kanya palayo, halos mabitawan niya ang kanyang sandata. Ngunit bago tuluyang bumigay, naalala niya ang anteng-anteng na ibinigay ni Aling Sabel. Hinawakan niya ito at biglang sumiklab ang liwanag, nagmistulang apoy na pamunit sa usok ng halimaw. Napasigaw ang pinuno, umatras, ngunit hindi tuluyang nasaktan. Sa halip, lalo itong nagngit-ngit. Hindi mo ako mapapatay, Pedro. Dahil ang pasang iyan, itinuro nito ang alaga niyang dating minahal, ay ikaw mismo ang nagpalakas. Ikaw ang nag-alaga, ikaw ang nagbigay ng dugo. Ang sumpa niya ay bahagi na ng iyong kaluluwa. Nanlamig si Pedro. Tama ang halimaw. Nang alagaan niya noon ang pasang itim, binuksan niya ang pintuan para sa kadiliman. At ngayon, kung nais niyang tapusin ito, kailangan niyang isakripisyo hindi lang ang pusa, kundi pati ang bahagi ng sarili niyang buhay. Habang unti-unting lumalapit muli ang pasang itim, naramdaman niyang may iisang paraan lang upang wakasan ang lahat.
Kailangan niyang ilaan ang sariling dugo bilang pain, sabayan ng apoy at asin, at pasunugan ang mismong sumpa na nakaugnay sa kanyang kaluluwa. Dama po ang pusa sa kanyang harapan, nagngangalit ang mga mata, at tumalon para kagatin ang kanyang leeg. Sa huling iglap, isinaksak ni Pedro ang itak sa sariling braso, pinisil hanggang bumuhos ang dugo, at inihampas ito kasabay ng apoy ng sulo sa pasang itim. Umalangaw-ngaw ang sigaw na nagpatigil sa buong laban, sigaw ng hayop, ng tao, ng halimaw, sabay-sabay. Ang pasang itim ay nagliyab, at ang apoy ay kumalat hanggang sa pinunong aswang. Ang buong paligid ay nagliwanag, natupok ang dilim, at ang mga